Hi guys, welcome to my vlog RP Works. If you are a Ranger owner tapos kailangan mo ng PMS guide for your unit, I can help. Tara, usap tayo. Dalawang version yung ginawa ko, yung basic tsaka yung premium. Ito yung basic. Lagay mo lang yung Ranger release date, current na takbo ng unit, transmission, engine. Tapos dito na lahat ng guide. Ilagay mo lang dito yung date tsaka yung current na takbo ng unit mo. Automatic na po yan, pupula dito. Yan. Pag may mga overdue na kayo na kailangan nyo ng mag-maintenance ng unit, yun, pupula yan dyan. Next is yung version 2. Ito yung itsura ng version 2 natin. Dito kasi nakabukod na lahat, binukod ko na lahat. Ito yung routine maintenance, dito na part. Ito yung mga maintenance na common na ginagawa sa unit natin. Change oil, oil filter, fuel filter. Ito naman yung periodic maintenance, yung mga maintenance na paminsan-minsan lang. For example, brake pads, brake fluid, ATF sa mga automatic transmission, transmission fluid sa manual transmission. Meron na rin dito nakalagay kung anong klaseng trabaho yung gagawin. Cleaning, replacement, o kaya naman check, drive belt, coolant, andito na rin. Yung recommended na interval, recommended na kilometers and year, dito na rin. Tapos sa last part, ito naman yung non-performance related. Kung sakali magpalit ka ng window tint o kaya wiper blade, pwede mo siyang matrace dito. Ilagay mo, ito yung taon na kinuha yung unit mo. Ito naman yung date kung kailan mo siya pinalitan. Dito naman sa last part, dito lalabas kung ilang taon na siya, ilang taon na siya simula nung last mo siyang pinalitan. Yan. Buksan natin yung sample na filled up form na muna. Ito yung sample video natin na naka-filled up na version 2. Release date nakalagay, current kilometer run, manual, 2.2 engine, wild track variant. For example, nabili mo yung unit first ng Ford Ranger mo na second hand. And nasa pagpalagay natin yung takbo nasa 60,000 na. So under siya ng 60k PMS. Ang ilalagay mo dito una is 60k. O kaya naman kahit sabihin natin 90k, pwede mong ilagay din dito 90k. Tapos lahat ng unang ginawa sa unit mo, ikaw na mag-fill up dito. Automatic yan siya magre-reflect dito sa dulo. Yan. Kung dapat na ba siyang i-PMS, i-overdue na ba siya, o kaya kung anong dapat gagawin sa unit nyo. Ito naman, itong nakalagay sa interval, whichever campers po yan, kilometer or recommended kung ilang taon na siya pwedeng palitan, cleaning or replacement, etc. etc. Tapos kung manual transmission yung unit nyo, nakalagay naman dito 80, means automatic transmission, pwede nyo ang lagyan ng not applicable kasi hindi siya pwede o kaya hindi siya applicable sa unit nyo. Yan, nakalagay na rin yung T6, ibig sabihin 46 units lang po yan. Ito yung guide din natin kung ano yung mga T6, T7 na yan. T6 2012 to 2015, T7 so on and so forth. Tapos 80 for automatic transmission, MT for manual transmission. Kung may mga additional PMS naman kayo na gusto nyong idagdag, pwedeng there are slot na open naman po para sa inyo. Yan. Kayo na po bahala maglagay ng interval, kilometers, run and year. Yan. Pwede nyo pong maglagay. Pwede ka sa routine maintenance, periodic maintenance. Tapos ito, pwede po palitan. Yan. Tapos dito sa bandang ilalim, may nakalagay din naman tayong maliit na instruction o reminders lang kung paano i-fill up ng maayos.
Ngayon, buksan natin siya using mobile phone. Ang gamitin natin ngayon is version 1, yung basic. Ito na yung looks niya pag nakabukas sa cellphone. Additional info lang pala. For example, umabot na kayo dito sa 100k. Tapos, puno na. The next nyong gagawin, itong 10k, pwede siyang gawing 110k. Para ito na yung magiging continuation ng PMS nyo. Dito nyo na ilalagay yung latest na date tsaka kilometeran. Ito gawing 120k, 130k, and so on and so forth. Tapos, no need na po yung 20k to 90k na value i-delete. No need na po. Automatic na po yung formula mag-a-adjust for this kilometer run na pupula siya kung mag-due date na yung PMS nyo. Automatic na po yan. Same as sa version 2. Version 1 and version 2 is just almost the same. Pinagkaiba lang nila is the way in-arrange yung mga items. Ito yung sample sa version 2 o yung premium version. Yan. By the way, dito sa banda sa periodic maintenance, ang nakalagay, first, second, third. Ang ibig po sabihin yan is first, yung unang nagawa na replace yung unit o na clean. Tapos second and third, yan pong ibig sabihin yan. Tapos, dito naman po sa kilometer run, ang ilalagay po dyan, okay, at saka dito sa under sa 10k, is yung mileage. Kung under 10k, ilan yung mileage na nagpa-PMS kayo. For example, 10k PMS, nagpa-PMS na kayo, pero yung takbo nyo, nasa 8,000 pa. Yun po yung ibig sabihin nun. I hope you like the video, and for those who want to have this PMS Ford Ranger PMS guide, feel free to message me on my here YouTube account, put a comment, o di kaya naman i-message nyo ako sa Facebook ko, RP Works, o kaya sa Facebook real account ko, Ralph Sanoria. Before I will end this video, I would like to thank also Sir Kent po sa partner ng ROA. ROA means Ranger Owner Association po. Yan po yung grupo na minamanage ko. Thank you Sir Kent, dahil sa'yo naging posible itong PMS guide na to. Kaya, see you on our next vlog. RP Works here, happy to help.